Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Isa ka ba sa estudyante na nahinto ngayon sa pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera at sa kakulangan ng pinansyal para maitustos sa pag-aaral natin sa kolehiyo? Tapusin mo ang video ito, meron akong share sa inyong tip paano makapagtapos ng kolehiyo na wala kang ginagastos at wala ring ginagastos yung mga magulang mo. Kung hindi kanila kayang paralin, meron akong share sa inyong tip kung paano makapagtapos ng pag-aaral na hindi ka na gagastos ng pira mula sa magulang mo kung wala silang panggastos. Pero kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Junry Salut, ang dating OFW, dating Marino, at ngayon ay nasa larangan na ng entrepreneurship at isa tayong baguhang negosyante. Noon, tulad mo rin ako, pagkatapos kong mag-high school, hindi ko alam kung makapag-aral ba ako ng kolehiyo. At sa kagandahang palad, merong nagpaaral sa akin. At nakapagtapos din ako ng kolehiyo. Kaya sa video ito, isi-share ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga magulang na may maraming anak at hindi nila kayang tustusan ang kanilang mga anak para sa kolehiyo. Itong tip na to, isi-share ko lang sa inyo base sa experience ko. Kung halimbawang isa tayong magulang at hindi natin kayang tustusan ang ating anak sa pagpaaral ng kolehiyo, kailangan lang natin magsakripisyo. Huwag na nating pag-usapan kung bakit hindi kayang paaralin ng isang magulang ang kanilang mga anak sa kolehiyo. Kasi nandiyan na yan. Dito tayo mag-focus kung paano natin mapagtapos ang mga anak natin na kahit hindi natin kayang gastusan. Ito, simula nung ako'y nagkaroon ng boarding house dito sa lugar namin, napapansin ko na kadalasan sa mga problema ng mga bata ay yung panggastos pang araw-araw. Pangbayad sa boarding house, pang allowance nila, pangkain. Yun ang kadalasang naririnig ko sa mga boarders o sa mga bata. At kung minsan, isa sa kanilang magkakapatid ay nahinto at nagsakripisyo para makapagtapos ang isang kapatid. Pero guys, meron akong i-share sa inyo na dito sa lugar natin, napakaraming taong willing magpaaral ng mga bata. Yun nga lang, yung mga bata tsaka yung mga anak nyo ay nandoon nagtrabaho sa bahay nung nagpapaaral sa inyong mga anak. Yun ang pinaka-challenge ng magulang at anak dahil nag-self-supporting ang bata, for sure, mahiwalay o mapalayo sa magulang. Yun namang napapansin ko sa mga magulang, ang gusto nila, pag pinag-aral ng ibang tao ang kanilang mga anak, gusto rin nila na doon din mag-stay ang kanilang anak sa kanilang poder. Ito ang i-share ko sa inyo, makinig kayo. Ang pag-aaral ng isang bata ay responsibilidad ng magulang yan. Pero hindi natin masisisi kung hindi nila kayang paaralin yung mga bata nila sa kolehiyo. Kaya kung ang bata ay willing talagang mag-aral, wag na wag niyong pigilan na pupunta sila sa ibang pamilya at mag-supporting para makapagtapos. Wag niyong ipagdamot yung kanilang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo at makatungtong ng kolehiyo at madaling makapasok sa trabaho pag nakapag-graduate. Dahil ang labanan sa atin dito sa Pilipinas, graduate ka na ng 4 years, pag nag-apply tayo, hahanapan pa tayo ng experience. Kabago-bago nga lang graduate, hahanapan tayo ng experience. At karamihan din sa mga magulang na ayaw nilang ipasok ng self-supporting yung mga anak nila kahit hindi nila kayang gastusan, ang mangyayari, nanatili sila sa bahay nila. Sila yung taga-alaga ng hayop, taga-alaga ng kapatid, taga-alaga ng mga manok, kung ano-anong mga trabahong bahay ang pinapagawa ng mga magulang sa mga anak natin, which is hindi naman mali. Kaso doon tayo magka-problema pag halimbawang ang bata ay graduate na ng high school na gusto na nilang mag-aral ng college. Kasi sila, ang mga kabataan ay may karapatan na mag-aral ng kolehiyo. Kung hindi natin kayang pag-aralin yung mga anak natin, maraming taong willing magpaaral. Yun nga lang, doon sila magtatrabaho sa tao o sa pamilya kung saan sila yung nagpapaaral sa anak mo. Ito, meron akong experience na meron akong dalawang bata na pinagtrabaho ko dito sa shop namin. Ang nangyari, after 2 weeks, umuwi sila sa lugar namin at hindi na pinabalik ng magulang nila. Ang rason,
dahil daw walang katulong yung papa nila sa trabaho, sa bahay, walang katulong mag-alaga ng hayop, at kung ano-ano pang mga trabaho sa bahay. Which is, kung ang bata ay hinayaan mo silang maglakbay, oo, sa ngayon, nakatulong sila o yung mga bata sa trabaho nyo sa bahay, sa pang-araw-araw na trabaho, ay makipagsapalaran at bigyan nyo siya ng time na makipagsapalaran sa buhay niya. At sabihin na nating pagbalik ng after 5 years o 10 years, may matutunan siya kung paano ang mag-execute ng business, at pagbalik niya ay meron na siyang negosyo, which is times 3 ang maitutulong niya sa'yo. Yun nga lang, hindi ganun kadali yun, dahil napakaraming sakripisyo ang ating harapin habang binabaybay natin ang tugatog ng tagumpay ng isang bata. At kung more than 2 or 3 or 4 or more than 6 kayong magkakapatid at hindi talaga kayo kayang paaralin ng mga magulang nyo, ito ang pinaka-the best na tip ko sa inyo. Kung sino yung panganay, siya dapat muna ang makapagtapos ng kolehiyo. Panganay, wag nyong isakripisyo yung sarili nyo na kayo ang hihinto at yung kapatid nyo, bunsong kapatid, pangalawang kapatid, bunsong kapatid, pangatlong kapatid, yun muna ang papa-aralin nyo. Kasi ang mangyayari dyan, pagkatapos ng kapatid mo, ipalagay na lang natin, yung kapatid mong bunso ay, kayong tatlong magkapatid ay huminto at nagtrabaho at pinagtustusan nyo yung kapatid nyo makapagtapos ng pag-aaral. Ang mangyayari, after 4 years, kayong mga matatanda, lalong tatanda. Ngayon, pag nag-aral pa kayo ng kolehiyo, dagdag sa katandaan. Pag nag-apply na, hindi pa siguradong makapagtrabaho kaagad tayo. Kaya mas mainam na kung sino yung panganay, siya yung unang dapat makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos, after 4 years sa kolehiyo at makapagtrabaho siya, tutulungan niya yung mga kapatid niya. Isa yan sa teknik na natutunan ko, at hindi ko man masabi yung kalagayan ko ngayon na nasa tugatog na ako ng success. At least man lang maiahon natin kunti lang yung pamilya natin dahil sa ganung proseso. Mag-aral ang panganay, sunod-sunod yon pagkatapos. Ang tanong, sino ang magpapaaral sa panganay na ang mga kapatid niyang mga bunso ay hindi pa pwedeng magtrabaho yon? Yun nga ang sinasabi ko sa inyo, na maraming tao ang willing magpaaral dito sa lugar natin. Makiusap kayo kung pumunta kayo sa mga pamilya-pamilya dito sa lugar natin, at kung tatanggap pa sila ng self-supporting. Marami yan dito sa lugar natin. Kaya pag may tumanggap, pag-igihan natin at magpakabait tayo doon sa pamilya nila. Lahat ng kaya mong gawin na maitulong mo at mapagaan ang trabaho ng pamilya nila, gawin mo. Para yan sa kinabukasan mo at para sa kinabukasan ng mga kapatid mo. At kung matapos yung mga kapatid mo sa pag-aaral at makapagtrabaho, at pag bumalik kayong lahat doon sa pamilya nyo, times 3, times 5 ang maitutulong nyo sa magulang nyo. Yan ang lagi nyong tatandaan, at yan ang i-apply mo kung halimbawang isa ka sa hindi nakapag-aral. Kaya magsakripisyo tayo. Kaso, ang kadalasang nangyayari, yung mga magulang ayaw nilang papuntahin yung mga anak nila sa ibang tao para makapag-aral. Na sa halip, yung bata na yung nagsakripisyo, instead na responsibilidad ng magulang na paralin, yun nga lang, dahil wala nga tayong panggastos, ayaw pa nilang payagan na pumunta ang bata sa ibang tao para mag-self-supporting. Yan ang isa sa mali ng mga magulang. Kaya kung isa ka sa mga magulang ngayon na nanonood sa video nito, tulungan nyo yung anak nyo na kahit papano makapagtapos sila sa kanilang sariling sikap. At wag na wag kayong matakot na pagka nagkatrabaho na yung anak nyo at pagka nagkaroon ng negosyo, hindi kayo babalikan yan. Babalik yan sila na magbigay at mag-ambag ng duble-dubleng tulong para sa inyo. Kailangan lang natin guys ang magsakripisyo, yun ang pinaka-importante talaga. Walang naging successful na tao dito sa mundong ito kung hindi magsakripisyo. Kahit si Manny Pacquiao, si Yulo,
yung gold medalist natin ngayon, lahat sila, lahat ng mga gold medalist natin at lahat ng mga celebrities na tao at mga successful na negosyante, hindi nila na nakamit yung kung saan man sila ngayon kung hindi sila nagsakripisyo. Kailangan magsakripisyo. Kaya ko lang nagawa ang video ito dahil gusto kong i-share sa inyo na tayong mga magulang, dapat wag nating pigilan yung mga anak natin. Lalong-lalo na pag nasa tamang edad na sila. Gabayan natin sila at lagi nating pagpangaralan sa kabutihan na hindi mapapariwara. Kasi ang payo ng magulang, lalo na yung ina natin, ay tatagos yan mula sa ating isipan papunta dito sa puso natin. Kaya kung hindi man nyo kayang pag-aralin yung mga anak nyo ngayon, hayaan nyo silang dumiskarte sa buhay na kahit papano sa sariling sikap makapagtapos sila. Dahil hindi naman natin hawak yung panahon at sitwasyon ngayon kung bakit hindi natin mapapaaral yung mga anak natin. Kaya ang magandang share natin sa mga kabataan at sa mga anak natin ay suportahan natin sila. Hindi ganun kadali ang mag self-supporting, pero after mong matapos ang 4 na taon at kung nag-self-supporting ka man ngayon, after makapagtrabaho, para na lang panaginip yan na yung lahat ng kahirapan mo ay nalagpasan mo at makikita mo na nagkaroon ka ng trabaho at nakapagpundar ng pampuhunan at magnegosyo. Laging tatandaan na pag nagtrabaho, hindi man lahat papalarin na magkaroon ng sariling negosyo, pero subukan nyo. Dahil paano nyo malalaman kung maging successful kayo sa negosyo kung hindi nyo susubukan. Yan lang muna sa video ito ngayon guys. At kung nagustuhan mo at may natutunan ka sa sinishare ko sa inyo, paki-like and share and follow my YouTube channel, Jazz Daily Vlog sa Facebook, at pahit na rin ng notification bell para updated kayo lagi sa mga susunod kong i-upload na video. See you next time. Brum brum. Bye.